Naturingang Pogo pero higit sa mga kwarto at opisina ang nabisto sa loob ng Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. May nadiskubre ring KTV Club kung saan may illegal umanong ikinakasa. Alamin natin sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan! Emil, nandito ako ngayon sa sariling KTV Club ng illegal na Pogo sa loob mismo ng compound ng Lucky South 99. Ito po ay hinihinalang pugad ng prostitusyon ayon sa mga pulis. Dito po sa first floor ang mga KTV at VIP rooms. Sa second floor ang mga tila hotel room. At sa third floor ang billeting area o tirahan ng mga entertainers na ang ilan ay Pinay base sa nakuhang mga ID. Samantala, ito na ang tatlong sunod na araw na nakakakita ang mga otoridad ng hinihinalang uniforme ng mga sundalo ng China dito sa loob ng Lucky South 99. Narito po ang aking report. Sige, sir. Mas marami pa ngayong natagpo ang mga hinihinalang uniforme ng sundalo ng China sa loob ng illegal na Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. May camouflage, may pang-winter, pang-seremonya at merong pang necktie na may 3 estrella o stars. Kung kahapon doon sa isang opisina natagpuan yung mga military uniform, ngayon dito naman sa dormitory, yung tulugan mismo ng mga Pogo worker dito. May nakita ring mga bala at baril, pati mga medalya gaya nitong Outstanding Sergeant Badge. Ang isa namang uniforme may patch na nakalagay na airborne. May nakita ring Chinese flag. Ang mga ito pinapa-verify na sa Chinese Embassy, sabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Huwag muna po tayong mag-conclude na ito ay talagang may mga military personnel pong nakapasok po dyan o ito ay mga iilan lamang po ng mga uniforme. It is not sufficient to make a conclusion na infiltrated po. At least meron pong mga military personnel doon po sa loob ng scam farm po. Under investigation pa po ito, hindi tayo sigurado kung ito po ba talaga ay mga original na uniform at talagang mga militar po nung nasabing bansa yung may mga suot po nito dahil alam po natin na may mga uniforme po tayong nabibili sa mga shops. Pati ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency sinasabing walang matibay na ebidensya sa ngayon na may mga tinatawag na sleeper cell na sa bansa o yung grupong naka-undercover na nakahandang manggulo anumang oras. Pero dapat pa rin daw mag-ingat. Titignan natin ulit kung sino yung tinatawag natin mga possible sleepers. Okay? They are there on some legitimate business, but mayroon din silang other intention or plano. So, kung kaya't kinakailangan na we work together with our operatives. Day 6 na ng paghahalughog kanina, napasok ng mga pulis ang opisina na ito ng isa umano sa mga boss ng illegal na Pogo. Ang medyo kakaiba lang na nakita ko rito, sa ilalim ng mesa ng boss nila, merong mga GPS tracker. Ito, na hindi pa masabi ng mga pulis kung para saan itong GPS tracker na to, kung kanino at kung saan kinakabit. Maraming vault din ang natagpuan pero kailangan pa ng panibagong search warrant para mabuksan ito. Gayon din sa daan-daang computer para makita ang laman nito. Samantala, inilabas na ng mga pulis ang mga naiwang pagkain sa mga restaurant, grocery at sa iba pang gusali rito. Idodonate daw ito sa barangay kaysa raw mabulok lang dito. Pinapayagan naman ito ng korte ayon sa PAOK dahil perishable goods ito. Sabi ng PAOK mahigit 300 pa ang illegal na Pogo sa bansa. Duda sila na hindi ito napapansin ng mga lokal na pamahalaan. Ang Pogo operation kasi ma'am, ang hirap itago eh. There are a lot of red flags, there are a lot of indicators na yung isang building na yan ay Pogo operation. Halimbawa po ma'am, paggabi, kita mo ilaw na ilaw yung yung building, maraming ilaw. Ibig sabihin nag-ooperate sila ng gabi. Kasi iba-iba yung timeline sa ibang bansa. Ang DILG bubuo na raw ng task force na mag-iimbestiga sa illegal na Pogo sa Porac. Pinagre-report ko yung RD, paano nangyari na isang kalaking complex na kakaroon activities na ganito. Actually, lahat ng anggulo tinitingnan natin dito. Si Defense Secretary Gibo Chodoro naman itinuturing ng national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na Pogo. Emil, sa ngayon, 10 gusali na lang ang hindi pa napapasok ng mga pulis mula sa 46 na buildings dito sa loob ng compound. Hindi pa nila masabi kung mapapasok nila lahat yan bago mag-araw ng linggo na siyang palugit ng korte sa search warrant. Yan muna ang latest mula rito sa Porac, Pampanga. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal.